Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. On this video lecture, you should be able to investigate the relationship between volume and temperature at a constant pressure of a gas. Second, you need to calculate word problems related to Charles' Law. Ano nga ba ang tinatawag nating Charles' Law? Ang gas law na ito ay na-formulate ni Jacques Charles na isang French physicist. On his experiment, he observed that a constant pressure, the volume of gas increases with every increase in temperature. Also, volume decreases as temperature decreases. Matapos niyang maisagawa ang kanyang experiment, dito na niya na-formulate ang relationship ng volume at temperature at constant pressure. Ayon sa kanya, volume of a fixed amount of gas maintained at a constant pressure is directly proportional to its absolute temperature. Ibig sabihin, may direkta na relasyon ang volume at temperature. Kapag tumataas ang temperature, ay tumataas din ang volume na na-o-occupy ng fixed amount of gas. O di kaya naman ay kapag bumababa ang temperature, ay bumababa din ang volume na na-o-occupy ng fixed amount of gas. Bago tayo dumako sa pagsasolve ng isang word problem under this law, alamin muna natin ang formula na ginagamit sa gas law na ito upang mapatunayan kung ang relationship ng temperature at volume ay directly proportional with one another at a constant pressure. Mathematically speaking, we can use the formula T1V2 is equal to V1T2 to calculate word problems related to Charles' Law. Sa ating given formula, ang T1 ay nagre-represent sa initial temperature. Ang V1 naman ay nagre-represent sa initial volume. Kadalasan, ang values ng mga ito ay makikita pagkatapos ng alinman sa mga prepositions na at o from. Samantalang ang T2 ay nagre-represent naman sa final temperature at ang V2 naman ay nagre-represent sa final volume. Gaya ng sa initial temperature at volume, gumagamit din tayo ng mga palatandaan upang madali nating madistinguish kung ito ba ay final pressure o final volume. Madalas ang mga values nito ay makikita pagkatapos ng preposition na to, o di kaya naman ay mga descriptors na increases, decreases, doubled at iba pang descriptors na maaaring magsaad ng pagbabago sa value. Ngunit paano kung sa word problem ay may tatlong quantities lamang ang present at may isang nawawala? Paano natin ito maisosolve? Kapag nawawala ang value ng initial temperature, gagamitin natin ang derived formula na T1 is equal to V1T2 divided by V2. Kapag V1 naman ang nawawala, gagamitin naman natin ang formula na V1 is equal to T1V2 divided by T2. Kung sakaling T2 ang quantity na kailangang i-calculate, gagamitin natin ang formula na T2 is equal to T1V2 divided by V1. At huli, kung final volume naman ang nawawala, gagamitin natin ang formula na V2 is equal to V1T2 divided by T1. Ngunit paano nga ba natin malalaman kung ang given value sa ating magiging word problem ay value ng temperature o value ng volume? Upang malaman natin kung ito ba ay value na pumapatungkol sa temperature o di kaya naman ay sa volume, tandaan na ang mga properties na ito ng gases ay may kani-kaniyang respective units. Ang unit na ginagamit para sa temperature ay ang unit na Kelvin na may symbol na capital letter K. Bukod sa Kelvin, ginagamit din natin ang mga units na degree Celsius at degree Fahrenheit bilang panghalili sa Kelvin. Ngunit, paano naman ang ating gagawin kung sakaling ang given na unit sa ating problem ay degree Celsius o di kaya naman ay degree Fahrenheit? Paano naman natin ito i-convert into Kelvin? Kapag ang given sa problem na unit ng temperature ay naka-degree Celsius, simple lamang ang ating gagawin. I-add lang natin ang given value ng Celsius on the problem to 273. Halimbawa, ang given sa problem ay 45 degrees Celsius.
Para ma-convert natin ito into Kelvin, dadagdagan lamang natin ng 273 ang 45 para maging 318 Kelvin ito. Kung sakaling naka-degree Fahrenheit naman ang unit ng temperature sa ating magiging word problem at kailangan nating itong i-convert into Kelvin, una, i-convert muna natin ang degree Fahrenheit into degree Celsius sa pamamagitan ng formula na degree Celsius is equal to the difference of the given value of Fahrenheit and 32 divided by 1.8. Halimbawa, ang given sa problem ay 59 degrees Fahrenheit. Tulad ng nabanggit natin kanina, kailangan muna natin itong mai-convert into degree Celsius. Kung kaya, degree Celsius is equal to open close parenthesis 59 minus 32 divided by 1.8. Kung kukunin natin ang difference ng 59 at 32, ito ay magkakaroon ng sagot na 27. Pagkatapos ay i-divide naman natin ang naging difference by 1.8, kaya magkakaroon tayo ng value na degree Celsius na 15 degrees. Matapos nating makuha ang converted value ng degree Fahrenheit into degree Celsius, ay i-add na natin ito sa 273 para magkaroon tayo ng value ng temperature in Kelvin na 288. Tandaan ang mga impormasyon na iyon ha, nang sa gayon ay di ka na malito kapag kailangan mong mag-convert ng temperature from one unit to another. Pagdating naman sa mga units na ginagamit para sa volume, maaari itong gamitan ng liter, milliliter, at cubic meter. Ngayon, subukan na natin mag-solve ng word problem under Charles' Law. A mountain climber inhales 484.0 ml of air at a temperature of negative 10 degrees Celsius. What volume in milliliters will the air occupy in the mountain climber's lungs if his body temperature is 37 degrees Celsius, assuming that the pressure remains the same? Sa pagsasolve ng isang word problem, una nating ginagawa ay ang pag-alam kung ano-ano ba ang mga quantities na given sa ating word problem. Dito, given ang value ng ating initial volume kung saan ang value nito ay 484 ml at ang initial temperature ay negative 10 degrees Celsius. Bukod sa dalawang ito, given din ang value ng final temperature at 37 degrees Celsius. Tanging ang value lamang ng final volume ang ating hinahanap batay na din sa ating word problem. Final volume ang ating hinahanap, ano ang formula na ating gagamitin? Tama! Gagamitin natin ang derived formula na V2 is equal to the product of V1 and T2 divided by T1. Dahil ang unit ng ating temperature ay naka-degree Celsius, kailangan muna nating i-convert ito into Kelvin. Paano nga muli ang gagawin natin? Tama, i-add lamang natin ang mga given value of temperature in degree Celsius sa 273 para makuha natin ang Kelvin form nito. Kung ganun, ang ating initial temperature na negative 10 degrees Celsius ay magiging 263 Kelvin. Samantalang ang ating final temperature na 37 degrees Celsius ay magiging 310 Kelvin. Matapos nating malaman ang mga given quantities sa ating word problem, atin namang isa-substitute ang mga ito sa ating derived formula upang makuha ang final volume. Gagawin natin ito, final volume is equal to 484 milliliters times 310 Kelvin divided by 263 Kelvin. Una, i-cancel muna natin ang quantities na pareho nating nakikita sa numerator at denominator. Ang tinutukoy natin na dapat i-cancel ay ang unit na Kelvin upang di na tayo mahirapan kapag pinerform na natin ang mga necessary operations. Ngayon, kunin natin ang product ng initial volume at initial temperature. 484 milliliters times 310 is equal to 150,040 milliliters. Then,
i-divide na natin ito by 263. So magkakaroon tayo ng final volume na 570.49 milliliters. Kung i-analyze natin ang mga given quantities sa ating word problem at ang calculated value ng final volume, ang ating volume ay may value na initial volume na 484 milliliters to a final volume na 570.49 milliliters. Samantalang ang temperature naman ay from initial temperature of 263 Kelvin ay nagkaroon tayo ng final temperature na 310 Kelvin. Mapapansin natin na noong tumaas ang volume sa ating word problem ay siya rin namang pagtaas ng ating naging temperature. Ibig sabihin lamang nito na ang word problem natin ay tama at sumunod ito sa konsepto ng Charles Law na nagpapakita ng direct relationship ng volume at temperature. Bilang summary ng ating naging leksyon, tandaan natin na sa Charles Law, inoobserbahan natin ang direct relationship ng volume at temperature at constant pressure. Para makalculate natin ang nawawalang quantity sa isang word problem under Charles Law, kailangan natin na mag-derive ng formula mula sa general formula nito na T1V2 is equal to V1T2. Ang mga derived formula na ito ay ang mga sumusunod. Bilang pagsasanay, subukan mong isolve ang word problem na ipapakita. Maaari mong i-pause ang video na ito nang sa gayon ay magkaroon ka ng sapat na oras upang subukan ang iyong natutunan. Narito ang iyong drill problem. Determine the change in volume if 60 milliliters of gas at 33 degrees Celsius is cooled at 15 degrees Celsius. Again, I am Sir Garrett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.